Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Santiago, Kabanata 4, talatang 14. Ito ang sinasabi, "Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. At muli mo kaming binigyan ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, ito man ay sadya o hindi sadya. Humihingi po kami at nagpakumbaba sa iyong harapan na kami patawarin, O Diyos, sa aming mga pagkakamali sa iyong harapan, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Bagkus proteksyonan mo sila. Pagalingin mo sila, O Diyos, sa kanilang mga nararamdaman sa kanilang katawan, Panginoon. Ito man ay kanser, diabetes, sakit sa bato, at iba pa, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang Jehovah Rapha, na nagpapagaling kahit anong uri ng karamdaman, Panginoon. Kaya sa iyo namin inilalapit, Panginoon, ang mga kaibigan namin ito na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin at ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Gayon po, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na nawala ng mga mahal sa buhay. Patuloy mo silang aliwin, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Dahil, O Diyos, ang aming buhay ay hiram lamang dito sa mundong ibabaw. Dahil darating ang panahon, kami ay babalik sa iyong piling, Panginoon, at maging makasama ka habang walang hanggan, Panginoon. Lord, patuloy ko rin itinataas sa iyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho sa araw na ito. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe at ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na maging maayos ang kanilang pagbabiyahe hanggang makarating sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga matatanda, ang mga senior citizen, na patuloy mo po silang ingatan, Ama. Ilayo mo sila sa mga karamdaman. At lalo sa panahon ngayon, init, ulan, Lord,
Sa iyo namin ito ipinagkatiwala ang buhay ng aming mga matatanda, Panginoon, ang mga senior citizen, maging ang mga bata, Panginoon, mga bagong silang. Patuloy mo po silang proteksyonan, Panginoon, sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay. Gayon din po, tinataas namin, Panginoon, ang mga kaibigan namin, mga mangingisda. Patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Gayon din po, Diyos, sa mga kaibigan namin mga magsasaka na patuloy na nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang hapag. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa mga masasama sa ibang bansa, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, ang mga naghahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang ingatan. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay hiram lang ang buhay. Yan. Hiram lang ang buhay. Parang kahapon lang, bata pa tayo, di ba? Bahay, eskwela, laro, dito lang umiikot ang buhay natin. Pero ngayon, mga kaibigan, no, nagbago na lahat. Ang bilis ng panahon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin bukas, sa mga susunod na buwan, sa mga parating na taon. Bawat pagpalit ng kalendaryo ay tila paalaala na ang buhay natin ay parang usok lang. No? Parang usok lang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Life is short and could end suddenly. Kaya mahirap kung masyado natin i-attach ang ating sarili sa mga bagay na panandalian lang din. Pero salamat din na hiram lang ang buhay. Dahil ibig sabihin nito, mga kaibigan, panandalian lang ang sakit at pagdurusa natin. Lilipas din at mapapalitan din ito ng joy kasama ang ating Panginoong Hesus doon sa langit. Oras na tinanggap natin si Hesus, mga kaibigan, sa ating buhay, nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. When our Heavenly Father calls us home, there will be eternal joy and eternal peace. But while we are here, i-maximize natin ang buhay na ipinahiram niya sa atin. Let's re-examine our priorities. Restore all broken family relationship. Nurture friendships. Enroll in that class. Go get that dream job. Witness so people will know of God's love. Serve. Help the people that you want to help
and give everything that you want to give. Every day, we have 86,400 seconds to spend. Where do you spend this previous second or precious seconds? It's time to pursue the things that matter so that when all is said and done, we can say that we have lived a good, meaningful life. Hindi na sayang sa wala, mga kaibigan, ng ating buhay. Our lives are borrowed and our days are numbered. Kaya mahalagang manurture ang personal relationship sa Diyos. Dahil hindi man natin alam kailan babawiin ang hiram na buhay. Lalo naman nagiging malinaw na siya ang ating kailangan. Si Jesucristo, mga kaibigan, ang ating kailangan at siya rin ang ating patutunguhan. Mga kaibigan, ito ang hamon sa ating ngayong umaga. Ayon sa Hebreo 10, talatang 24, 25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ayon naman sa Juan, Kabanata 13, talatang 34 hanggang 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ayon naman sa Juan 3:17 hanggang 18, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin niyo po kami, mga makasalanan, sa aming pagkakasala, sadya man o hindi sadya. Ama naming makapangyarihan sa lahat, dinggin po sana ninyo ang aming mga panalangin. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbubunga. Nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng may kapal at mapagmahal na Diyos at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang handog at tagapagligtas para magkaroon sila ng bagong buhay, buhay na kasiyasiya para sa kanila, O Diyos.
Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.